bukas, kumpadre, sabi niya, dadaanan kita at ang aming sambahan, sabi niya, nasa Natividad. Kaya, malaking pasasalamat ko, mga kapatid, sa Panginoon, sapagkat nakilala ko siya. At magmula noon, mga kapatid, nung tanggapin ko ang bautismo sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng ating dakilang Diyos, ang akin pong karamdaman may instant at gradual na pinagaling ang Panginoon. Yes, amen. Ang instant po na inalis ng Panginoon sa buhay ko, ito pong barkada, bisyo, pagsasalita ng masama, yan po, instant po yan na inalis sa akin ng Panginoon. Para akong binigyan ng anong tawag doon, yung amnesia. Nakalimutan ko lahat yun. Pagtanggap ko ng bautismo, hapon ng linggo, matapos po ang ating gawain noon dyan dito sa Natividad, kinabukasan po Lunes, nawala na po sa isip ko ang pumunta sa kantina o bibili ng alak. Grabe, Panginoon, kako, itong ginawa mo sa akin. Yan ang sabi ko. Nakalimutan ko alak, sigarilyo, barkada, sugal, lahat na yan. Nawala sa isip ko. Kaya malaking pasasalamat ko, Panginoon, sa iyo dahil sa mga kabutihang ginawa mo sa aming buhay. At ganun din, mga kapatid, sa atin ngayon na mga mainit na naglilingkod sa Panginoon, hindi maalis yung nandyan ang sabi nila na pagsubok. Alam niyo minsan, mga kapatid, nakapasting ako noon sa Tayog, doon sa ating pastoral house doon, dahil ewan ko kung Holy Supper yun noon. Friday. Saturday, Sunday. Hindi po ako nagpasting doon, umuwi pa ako ng bahay. Alam niyo yung nangyari sa akin? Nung nasa bahay ako, araw na po ng Sabado yun, nagising ako ng mga bandang alas 3 o alas 4. Naisip ko ang pumunta sa bahay dahil ang kubo ko nandun banda. Nanaw ako ng bahay, pero ganito umuulan. Nanaw ako, ang gusto ko magkape. Nakalimutan ko na ako pasting. Nung nanawag ako sa kubo ko, pagtapak ko sa pangalawang baitang, pangatlo, nadulas ako dahil may putik, dahil yung mga manok namin nakatungtong doon sa baitang ng kubo-kubo ko. Pagtungtong lang pa ako sa pangatlong baitang, slide na yan, tumama po, tagiliran ko sa pangatlo rin na baitang, para akong sinuntok ng, para ako sinipan na kabayo sa tagiliran. Nanigas po ako. Alam po ninyo, ang pagkalabog ko sa lupa, narinig na anak ko na naghuhugas doon sa may batalan. Tatay, naano ka? Sabi niya. Yun lang sakot ka sa kanya. Pero naninigas pa ako noon. Siguro mga, ewan ko kung mga ilang saglit na hindi ako nakahinga. Maalala ko nung ako nahimasmasan na, pastig pala ako, Panginoon ka ako, patawad. Pumanik na ako, hindi na ako tubuloy sa bahay. Diyan naalala ko yung fasting ko. Sana iinom ako ng kape. Tingnan nyo, mga kapatid. Kunting pagkakamali. Pagka ikaw ay anak na ng Panginoon na naglilingkod na sa Kanya, nandiyan ang paalaala, mga kapatid. Kaakibat na natin ang paalaala o natin kung nadaga palagip niya po. Agyaman nakakapsat na kadigijay nga oras, hindi na ramanak dahil siya napadasa na dyan natin nagan hingga na kadigitoy. Nalipat akon, jakon, nga rami din dayay. At dapay, may sapay dati yung tanong, matindog ba si istorya tayo asidig sa ti, nabasit oras tayo. Dati panang dilaw ni bakit ko may panggap jay pagbibigay. Tithes and love offering. Dati nga kasto jay badok nga nakasabit nga da sobrina. Ada na panak siguro panalinukatan. Di nakita na naman nila yan nagriyaw-riyaw na ay kuna so malan dyan makabayad utang ko ata nagdakkel bagan tititid mo. Hamo pakibiyakan dayta ako takukan na apo dayta. Po ito ko kinapo dayta mo pakibiyakan. Tiday nga panahon dahil nga oras overnight tayo.
Napana ko, napana dito yan. Dinagas na dilogang ko. Nyangay, kapsat. Hindi, simang po tayo balik tagsapan. Bas daawak na napakaganda na yung biddings ko. Ayos na ayos. Kako ba? Bihira ito Hindi na ako naglagay ng muskotiro ko Tsaka magandang pagkakalagay ng mga kumot, tsaka unan. May abrasador pa akong dalawa. Kaya paghubad ko ng damit ko, tuloy kagad sa kama ko, sa papag ko, kapapag pa noon, mga kapatid. Di ko na namalayan, natulog na ako, wala na siya nung kuan. Pala, nung nakita niyang tulog na ako, pumunta rito. Dahil wala na po siyang busis, hindi na siya makarinig. May paalaala sa kanyang Panginoon na yung pagpuna niya. Kaya, nung dumating siya, ang sabi dito sa mga kapatid dito noon, sabi ng ating ordained preacher, Dick Sais, Mami, bakit ngayon ka lang tapos ng gawain? Pati hindi ka nag-overnight. Hindi siya makapagsalita, sinyas na lang dahil namalat siya, paus siya, tsaka hindi makarinig. Sinyas. O sige, sabi ng preacher natin, yung ordained preacher Dick Sais, sabi niya, Mami, luhod tayo, manalangin tayo. Madalit sabi mga kapatid, natapos. Nung siya'y naglalakad na rito, pauwi na siya. Paglampas lang dyan sa may sementeryo na yan, pumutok na yung kanyang tinga, maliwanag na yung kanyang pagkarinig. Amen. Praise the Lord. Tapos, nung dumating siya sa bahay, ditulog na ako noon, hindi ko na namalayan na dumating siya. Tapos, pinasok ako sa kama ko, sa papag ko, dinamba niya ako, nagpasalamat. Nagulat ako. Dinaisalya ko siya. Bagsak siya sa sahig. Sa sisimintito. Sa ganito. Bagsak siya. Nahimas-masul ako. Ano kako? Ay, pakawalan na lakay. Taktul ulitin nun. Kako. Yan, kako. Paalaala sa iyo ng Panginoon yan. Huwag ka na makialam minsan. Oo, sabi niya. Hindi na. Yan po ang nangyari sa ating mga Kristiyano. Na kapag tayo'y nagtatapat at may nakialam, siyempre, magagalit ang Panginoon. Pinakialaman yung ibibigay mo sa Kanya Hindi na ito agrormat tinanong agungan. Kastilangan nga kapsat, ti amin nga panagdayaw, yan panagyaman, tagko laki na po tayo ng Iso Kristo.